impeachment na ito, walang ibang nagpupush nito kung hindi na yung mga komunista, tsaka yung mga makakaliwa. Hindi, isa lang pala yun. Itong mga CPP, NPA, EDF, at saka itong mga pinklawan, itong mga liberal. Kasi nga, hindi nyo napansin, push na push sila. Push na push sila ang katulad din nila itong mga hilaw na komunista. Sino ba yon? Tinutukoy ni Ka Eric na hilaw na komunista. Yung mga grupo ni Ontiveros. Yan ang push na push. Pansinin niyo yung mga push na push. Si Ontiveros, bakit ba push na push yan? Kasi nga, may balita tayo na gustong kumandidato niyan sa 2028. So, para matanggal nila sa kasi alam mo, lahat ng mga lumalaban kay BP Sara Duterte, kulelat Wala mahina So, kailangan talaga nilang tanggalin si BP Sara Duterte para sila na lang maglalaban. Alam mo naman, para bagang yan parang, para maging maayos yung laro ng basketball, tanggalin natin yung import. Ganun kasi, pagka nandyan yung import, di ko alam ngayon nung panahon kasi namin, nung mga PBA pa, yung mga panahon ng Crispa Toyota, di ba? Naalala niyo sila Billy Ray Bates ba yun? Di ba? Pagka nandyan ang import, yung import na lang pinanunood. Parang yung iba, extra na lang. Para panoorin daw sila, kailangan tanggalin yung import. Parang ganun Parang ganun ang ginagawa dito kay BP Sara Duterte. Kaya, ang mga push na push dyan, itong grupo ng Akbayan, itong grupo ni Ontiveros, kasi may pangarap, may ambisyon. At pangalawa, yung grupo ng mga pinklawan. Siyempre, di naman susuko yan. Ngayon, naipasok nila si Kiko at si Bam Aquino na nagulat sila. Ito, ang ganda ng obserbasyon, di ba, Natbay, Kasi nga, kung obserbahan mo, titingnan nyo yung mga sa mga nakalipas na araw, si Bongbong Marcos, sinabi niya na ayaw niya ng impeachment uli, di ba, dahil nga gusto niya ng reconciliation. Di ba? Si Tambaluslos naman, lumambot kay Chis Escudero dahil hindi niya na kinulit para ituloy, mapabilis yung impeachment. Respetuhin daw niya yung magiging yung desisyon ni Chis Escudero. Pero yung nagtutulak talaga ng impeachment ay yung mga kaanib ng mga CPP, NPA, yung mga sympathizer at yung mga dilawan. Diba? Kitang-kita naman natin, sino-sino ba? Sila De Lima, sila Jokno, yung mga sympathizer na makakaliwang grupo, yung Makabayan Black. Diba? Si Ontiveros, yung mga talunan sa Senado tulad ni Pimentel na hindi nanalo bilang congressman ng Marikina. So sila lang ngayon talaga yung nagpupush para matuloy yung impeachment kasi nagbabaka sakali sila na bumaliktad yung ikot ng mundo at na-convict si Vice President Sara Duterte. Para nga naman hindi na siya makatakbo sa 2028. Ika nga rito ni Banat Bay, di ba? Parang basketball nga daw na ang pinapanood nila dapat tanggalin yung import. Ako naman ang pagkaka-describe ko is parang kasi si Vice President Sara Duterte simula pa nung siya tumakbo bilang Vice President, pinupush siya maging presidente pero tumakbo ng Vice President. Doon pala makikita niyo na kagad yung trust, yung kagustuhan ng mga Pilipino na maging presidente si Vice President Sara Duterte, napakataas. Kumbaga team to beat dito si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kaya nila kailangan matanggal si Vice President Sara Duterte para meron silang chances na manalo. Kumbaga, kung ang pagpipilian na lang si Leni Robredo, etong si Hontiveros, sino pa ba yung pwedeng isingit dito ng administrasyon, si Tambaluslos, kumbaga magiging square one ng laban. So, kailangan tanggalin si Vice President Sara Duterte para kumbaga meron chances sila. Kasi as long as nandyan si Vice President Sara Duterte, wala na. Tapos na po ang boxing, kumbaga sa boxing, di ba? At sa basketball, di ba? Kapag nandyan malakas na team, alam na agad din nyo sino yung magcha-champion. So, kung yung sa tingin ninyo, yung lagi nagcha-champion, mapapa-disqualified nyo, mapapa-default ninyo. So, meron ng chances, kahit yung mga nasa pinaka-ilalim na team,
may chances na makuha yung championship kung mawawala yung team to beat. Ngayon, ang team to beat ngayon dito is si Sara Duterte, kaya yan yung pinaka number 1 na tinatrabaho nila na kailangan matanggal sa radar si Vice President Sara Duterte para ma-achieve nila yung kanilang mga pangarap. Huwag kayo masyadong umasa. Nadaan lang kayo sa, alam nyo na, sa data manipulation. Huwag kayo masyadong atat-natat. Kala nyo naman mananalo na kayo sa 2020. Hindi, feeling kasi nila may pag-asa na sila eh. Kaya sumusulpot na naman si Robredo eh. O, sa survey, bilang sumusulpot na naman si Robredo eh, di ba? Makikita mo. O. So, feeling nila may pag-asa na naman sila. O, kaya sila push na push. Mga katulad ni De Lima, ganyan. Push na push siya mga yan. Si De Lima naman, alam mo naman yan, bitter yan kay Duterte. Alam mo naman si De Lima, medyo ano yan eh. May tinanim na galit yan kay Duterte. Paano eh? Ikaw ba naman makulong ng 6 na taon mahigit eh? Talagang magkakaroon ka ng bitterness kay Duterte. Di ba? Ganyan yan eh. Kaya kita mo, push na push yan. No? Sino pa ba yung mga push na push dyan? O walang iba kung hindi ito mga NPA. Yung mga NPA, yung mga kasama ng mga NPA. Yung mga yan, push na push yan eh. Bakit? Syempre, alam mo, ang mga Duterte lang ang talagang galit na galit sa mga NPA. Talagang pagdating sa NPA, talagang niyayari ng mga Duterte. Lalo na si VP Sara Duterte. Kung si Pangulong Duterte, medyo noong una naging soft pa eh. Ang maalala ninyo, nagpasok pa ng mga NPA yan sa loob ng gobyerno eh. Tapos, pero ang alam ko, ayaw ni VP Sara Duterte noon eh. Kaya nga dati talagang gusto niyang pa-expel itong Makatay Black eh, di ba? Kasi nga, alam natin na supporter ng NPA yan. Kasamahan nila yan eh. CPP, NPA, NDF yung mga yan eh. So gustong pasipa ni VP Sara Duterte yan. Tapos ngayon, nakita nyo ba? May bagong post. May bagong post si Pulong. Laban din dito sa mga NPA sa Davao. Di ba? Parang nagpapasagmit siya ng kwento na basta meron siyang post ngayon na laban dito. Talagang etong mga Duterte, galit sa NPA yan. Kaya nga naman, etong mga katulad ni, ewan ko nang banggitin. Basta itong buong Makatay Black, talagang push na hindi makatakbo. Kasi alam mo, pag si VP Sara Duterte ang nanalong presidente, sa tingin ko isa sa mga buburahin niya yan, itong mga NPA. Sa tingin ko talaga yan ang focus ni VP Sara Duterte, burahin itong mga NPA sa kalendaryo tsaka sa Pilipinas, 'di ba? Sa mapa ng Pilipinas itong mga NPA. Kaya dito maganda punto rito ni Banat Bay na kumbaga kaya itong mga sympathizer ng NPA tinatrabaho ng todo itong si Vice President Sara Duterte kasi alam nila na mas malupit ito kaysa kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na rin nagsabi, di ba, na ibahin nyo si Inday. Kapag yan nagalit, grabe yan. Mas stricto, mas talagang kumbaga, kahit si Pangulong Duterte, hirap tong kontrolin. Kaya ngayon sinasabi ni Banat Bay dito na iwa-wipe out itong mga sympathizer na to. Malaki yung chances, lalong-lalo sa nangyayari ngayon, na talagang doon pa lang sa OPB budget pa lang, budget deliberation, talagang binanatan siya ng mga sympathizer. Hindi natin masisisi itong mga sympathizer dahil talagang naging tinik sa lalamunan nila yung mga Duterte. Maliban kay Marcos Sr. Yung Marcos Jr. nakipagkuntsabahan na talaga yan sa mga sympathizer ng NPA. Kaya tinuha, 'di ba? Inispoiled ng speaker ng Kongreso, 'di ba? Hinayaan nilang magamit yung kapangyarihan ng mga pagiging congressman ng mga sympathizer. Pero nung panahon ni Marcos Sr., 'di ba? Talagang inisa-isa yang ng mga militar. Kaya nga 'di ba nagwala itong yung mga sundalo natin nung panahon ni Cory Aquino nung pinalaya yung mga NPA na yan. Tapos ngayon itinuloy ngayon ng mga Duterte yung pagpitas dito sa mga sympathizer na to. Inunti-unti nila. Nagtayo si Pangulo Duterte ng NTF-ELCAC,
Tapos si Inday Sara, naging chairman yan. Diba? Ginamit yung pondo ng OBP para talagang unti-unting burahin yung mga sympathizer na yan. Kaya talagang yung galit nitong mga sympathizer dahil lumiit na yung kanilang puwersa, talagang ibinubuhos na nila ngayon para mabura sa listahan ng magiging presidente. Kasi alam nila, nakatapusan na, pwedeng maging katapusan na ng mga NPA kapag itong si Sara Duterte naupo bilang presidente. Kaya talagang gagawin nilang lahat nila para hindi manalo itong mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, kitang-kita mo, observe mo talaga na ang push na push talaga ho dito sa pagka-impeach ni BP Sara Duterte, walang iba kundi mga MPA yan. Talaga, kasama yung hilaw ng mga komunista.